Pinasinungalinganan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaaring matulad si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Senador Ninoy Aquino kung uuwi ito ng Pilipinas. Sa isang meet and greet event sa The Hague, Netherlands, sinabi po ni VP Sara na nag-aalanganan ng kanyang ama sa pagbabalik sa bansa dahil maaaring matulad siya kay Aquino na pinaslang sa paliparan noong 1983. Mariing tinutulan ito ng Malacanang na iginiit na hindi maaring ihambing ang dating Pangulo kay Aquino. Naglabas naman ang reaksyon ng pamilya Aquino, iginiit nilang magkaiba ang sinapit ni Ninoy at ang kasalukuyang kalagayan ni Duterte. Samantala, nagpahayag naman ng pagtutol ang Malacanang sa tila pasari ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod yan ng kilos protesta sa The Netherlands, kaugnay po yan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang rally sa The Hague, itinanggi po ni Vice President Sara Duterte na siya ang nananawagan ng pagbibitiw ni PBBM. Ngunit ibinanggit na kaya nagre-resign ang isang opisyal ay dahil sa kakulangan sa kakayahang mamuno. Kinwestiyon naman ni Palace Press Officer Claire Castro ang pananahimik ni VP Sara sa panawagan ng ilang Pilipino na mag-resign ng Pangulo, lalo't siya rin ang papalit sakaling bumaba ito sa pwesto. Git pa ng Malacanang, ang taong bayan ang nagluklok kay Pangulong Marcos at hindi dahil sa pamilyang Duterte. Taliwas yan sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Amin naman po ni Senador Amy Marcos na matagal na silang hindi nagkakausap ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maliban na lamang sa mga pampublikong pagtitipon. Ayon kay Amy, may mga taong humaharang upang hindi sila magkausap. Ngunit nilinaw niya, wala siyang sama ng loob sa Pangulo. Hindi rin isyo para sa kanya ang hindi pagbabanggit ng kanyang pangalan sa isang alyansa rally sa Cavite. Sa halip, nakatuon naman siya sa investigasyon kung paano may ibabalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa The Hague, The Netherlands, at iginiit na dapat bigyang prioridad ang soberanya ng Pilipinas kaysa sa politika at kampanya. Pinalalahanan po ng Department of Education or DepEd ang mga opisyal at kawani ng paaralan na iwasan ang anumang uri ng pangangampanya sa graduation at moving up ceremonies para po yan sa school year 2024 to 2025. Batay po sa memorandum na nilagdaan po ni Secretary Sani Angara, binigyan diin ng pagiging neutral sa politika sa loob ng paaralan, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Mahigpit ding ipinagbabawal sa lahat ng DepEd personnel, kabilang po ang guro at non-teaching staff, ang electioneering o partisanong aktibidad sa mga seremonya. Ang end of school year rights ay nakatakdang ganapin po yan sa Abril 14 hanggang 15 para po sa kindergarten, grade 6, grade 10, grade 12 at alternative learning system o ALS. Epektibo na po ngayong araw ang taas presyo sa produktong petrolyo matapos ang tatlong sunod na rollback. Sa abiso po ng mga kumpanya ng langis, magtataas po ng 1 peso and 10 centavos sa kada litro sa gasolina habang 40 centavos naman sa diesel at kerosene. Ayon po sa DOE, ang pagtaas po ng presyo ay dulot po yan ng tensyon sa gitnang silangan, pagtaas ng demand sa langis sa China at pagbaba ng supply sa US. Lumobo ang kabuang utang ng pamahalaan noong Enero 2025 o ngayong taon. Ayon po yan sa Bureau of the Treasury o BTR, bunsod po yan ang pagtaas ng domestic debt. Sa datos po ng BTR, umabot po sa 213.14 billion pesos. Ang total gross borrowings, mas mataas ng 4.92%. Mula po yan sa 203.15 billion pesos noong parehong buwan ng 2024. Sa halagang ito, 152.2 billion pesos ang galing sa domestic debt. Na tumaas naman po yan ng 7.56% dahil po yan sa fixed rate treasury bonds at treasury bills. Samantala, bahagyang bumaba naman po sa 1.14% ang external debt sa 60.94 billion pesos. Na binubuo po yan ng program loans at project loans. Target po ng pamahalaan na umutang po ng 2.545 trillion pesos ngayong 2025, kung saan 80% po ay mula sa lokal na bangko at 20% mula naman sa dayuhang pinagmulan.
Pasok na po sa quarterfinals ng Miami Open ng Pinay tennis sensation na si Alex Yala matapos umatras sa torneo si Paula Badosa ng Spain dahil po yan sa injury. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umabot po si Yala sa ganitong level sa isang WTA 1000 na torneo, isang malaking tagumpay para sa Philippine tennis. Sa susunod po na round, haharapin naman po ni Yala ang magwawagi sa laban ni Iga Swiatek at Elina Svitolina. Patuloy po na mararanasan ang maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Soxargen at BARMM. Ngayong Martes dahil po yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITZZ ayon po yan sa Pag-asa. Samantala, ang malinsangang easterlies naman po ang magdadala ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may mga posibilidad po ng mga panandaliang pag-ulan o thunderstorm sa parte po ng Metro Manila at iba pang bahagi ng ating bansa. Wala naman pong inaasahang bagyong papasok o mabubuo sa Philippine Area of Responsibility o para sa mga susunod na araw. Gayunpaman, pinapayuhan po ang publiko na maghanda para sa biglaang pag-ulan at panatilihin po ang pag-monitor sa lagay po ng panahon. Yan po ang ating ulat panahon. Magbabalik muli ang Good Morning Batangas. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano natin maiiwasan ang dehydration upang manatiling masigla at malusog. Ayon sa Center of Disease Control and Prevention o CDC at Mayo Clinic, ang dehydration ay nangyayari kapag kulang ang tubig sa ating katawan na maaaring magdulot ng pagkahilo, matinding pagkapagod at iba pang seryosong komplikasyon. Kaya naman narito ang ilang mga epektibong paraan upang maiwasan ito. Uminom ng sapat na tubig. Ayon sa National Academics of Sciences, Engineering and Medicine, kailangan ng isang average na tao ng 2.7 to 3.7 liters ng tubig bawat araw depende sa edad, timbang at aktibidad. Mas mainam kung magdadala ng bote ng tubig para masigurong regular kang umiinom. Kumain ng pagkaing may mataas na water content. Bukod sa pag-inom ng tubig, nakakatulong din ang pagkain ng mga prutas at gulay tulad ng pipino, pakwan, dalandan at kamatis dahil mataas ang kanilang water content. Iwasan din ang sobrang pagkonsumo ng kape at alak. Ayon sa Harvard T.H. Chan School of Public Health, ang sobrang pag-inom ng kape, soft drinks at alak ay maaaring magdulot ng dehydration dahil ito ay may diuretic effect o nagpapalabas ng tubig sa katawan. Mag-hydrate bago pagkatapos mag-ehersisyo. Kapag tayo ay pinagpapawisan, nawawalan tayo ng tubig sa katawan. Kaya ayon sa American College of Sports and Medicine, mahalagang uminom ng tubig bago, habang at pagkatapos ng ehersisyo upang maiwasan ang dehydration. Alamin din ang senyales ng dehydration. Kapag ikaw ay madalas na nauuhaw, may madilaw na ihi o tuyong balat, at panghihina, posibleng dehydrated ka na. Huwag itong baliwalain, uminom agad ng tubig at magpahinga.